Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit na naman itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Marcoleta at Cayetano natuldukan ang ambisyon na kunin ang liderato sa Senado. Joel Villanueva may pinakalat, nakakahiya. At Ombudsman Remulla may matinding utos kay Senate President Soto. Matapos nagmala abogado itong si Marcoleta sa mga diskaya at ang matagal na ambisyon ni Cayetano na maging leader sa Senado, abay Soto at Lacson tinuldukan na ang plano ng grupong Duterte sa Senado. Samantala, todo depensa naman si Joel Villanueva na wala daw siyang kaso sa Ombudsman at Sandigang Bayan. Kaya naman, may matinding buwelta ngayon si Ombudsman Remulla dito kay Boy Dila. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Seryado na ang pagbabalik ni Senator Panfilo Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Ayon kay Senate President Tito Soto, susuportahan daw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson sa November 10. Yan sa kabila ng rumors nitong nakaraang mga linggo tungkol sa isa na namang change of leadership sa Senado. Kahit kapapalit lang ni Soto kay Senator Cheese Escudero. Paglilinaw ni Soto, hindi bumaba sa pwesto si Lacson para mapigilan ng Senate coup. Pero sakaling manganib nga ang leadership ni Soto sa oras na maupo sa pwesto ulit sa Blue Ribbon si Lacson, anya, so be it. Bumaba sa pwesto si Lacson matapos umano maging frustrated sa mga pag-uusap sa mga kapwa-senador. Tila na misinterpret din daw kasi ng iba ang naging pahayag niyang halos lahat ng mga senador sa 19th Congress ay nag-insert ng at least 100 billion worth of items sa 2025 national budget. Wala pang confirmed date kung kailan ang susunod na pagdinig. Pero sa mga naunang pahayag ni Lacson, iimbitahan daw nila sina former House Speaker Martin Romualdez at resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa huling pagdinig, ni-name drop ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang ilang mga mambabatas na sangkot umano sa pagtanggap ng kickbacks sa flood control scam. At may lumitaw ding surprise witness na si Orly Guteza na nagdadala umano dati ng pera sa bahay ni Nako at Romualdez. Susuriin na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang iba pang mga issue sa gobyerno, gaya ng farm-to-market roads at iba pang issue sa infra projects, kaya inaasahang tatagal pa ang investigasyon ng nasabing komite. Well mga kaibigan, tama lang naman yung naging desisyon dito ni Senator Lacson na bumalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dahil mga kaibigan, kung ang iba dito, talagang sablay mga kaibigan, no? Lalong-lalo na itong si Tulfo, di ba? Na siya sana yung uupo muna bilang chairman dyan. Kaso sablay eh. Una pa lang mga kaibigan, yung mga pronouncement niya, di ba? Mantakin nyo, gusto niya maging state witness, isang senador o kaya naman isang congressman. Tapos mga kaibigan, syempre talagang nabulabog itong mga grupong dilis dyan sa Senado. Kasi nga matagal na po na gustong kunin yung ambisyon talaga ni Cayetano na maging leader dyan sa Senado. Pero lagi niyang sinasabi, syempre sa harap ng kamera, hindi daw totoo. Nako naman talaga. Tapos itong si Marcoleta mga kaibigan na sa tingin natin hindi pa nakaka-move on. Na hanggang ngayon ang dami niyang mga parinig, 'di ba? Regarding nga dito sa committee na ito. Tapos kitang-kita naman natin yung pinaggagawa niya nung nakaraan, 'di ba? Na talagang gigil na gigil siya na ipagpilitan na maging state witness itong mga diskaya, 'di ba? Pero mga kaibigan, buti na lang talaga at natuldukan na naman itong mga plano ng mga dilis na ito. Kaya naman mga kaibigan, sa muling pagbabalik ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay expect na po natin na marami po talaga dyan na manggugulo. Siyempre isa na po dyan si Marcoleta, di ba? Lagi naman. Tapos ngayon mga kaibigan, merong pasabog ngayon dito at may pinapakalat itong si Joel Villanueva na talaga naman nakakahiya. Kasi ngayon mga kaibigan, naglabas ng ombudsman clearance versus grab case itong si Senator Villanueva na sinasabi niya na dismiss na daw siya. Ngayon mga kaibigan, hindi naman niya nilinaw kung anong kaso to. Kaso ba ito dun sa sinasabi ng lahat na siya ay guilty ng grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of service over his alleged involvement in a 10 million pork barrel scam. So hindi naman niya nilinaw mga kaibigan kung ito ba yon,
yung naging utos na dismissal order ng dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Hindi niya po nilinaw basta na lang niya biniber message yung mga media tapos bahala na daw sila. Ano yun? Ngayon mga kaibigan, hindi niya naman kasi pinapaliwanag. Basta ang pinapakalat niya lang ngayon sa atin, ito daw ay dinismiss nung panahon ni Martires. Pero ang malinaw dito mga kaibigan, yung matinding utos mismo ni Ombudsman Remulla kay Senate President Soto, yung dismissal order dati pa ng dating ombudsman na dapat nang ma-dismiss sa pwesto bilang senador etong si Villanueva. Eto mga kaibigan. We will write a letter to the ombudsman, to the Senate President, ask him to enforce a long a letter that was supposed to have been sent long ago, and ask him now to enforce that order, because that is the way it works. They have to respect. We have to respect each other here. We respect their rules. We respect the way that they conduct business. We respect the independence of the Senate. But the design of the government is that the ombudsman is there to protect the people. Tama. And we all are there to serve the people. So it has to come to a head sooner or later. And it has to be for the good of the people. What is the meaning of this office if people will just ignore the orders of this office? We cannot just stand there and be a bystander. We have to be the active participants to trigger a response from the court. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Ombudsman Remulla. Matagal na yan Kailangan na i-enforce yung dismissal order dito kay Villanueva. Dahil anong silbi pa ng pagiging ombudsman? Yung opisina ng taong bayan, di ba? Kasi nga, tama mga kaibigan, ang ombudsman talaga, ito yung opisina ng taong bayan, ng publiko, di ba? Hindi yung interest ng mga politiko. Di ba? Hindi katulad nung ginawa nung panahon ni Duterte at ni Martires. Kaya nga mga kaibigan, di ba, ang sinasabi ngayon ni Remulla na dapat ay may respeto sa isa't isa. Kung ano yung magiging desisyon nila, dapat ipatupad yan, i-enforce yan, kailangang sumunod. Kung kongreso man yan, or senado, or kung ano man yan mga kaibigan, kailangang sumunod, di ba? Ngayon mga kaibigan, paano naman kung hindi susundin yung mga utos ng ombudsman tulad na lamang nito, 'di ba? Na kailangan na dapat palayasin pa noon pa, 'di ba? Yung dismissal order dito kay Villanueva. So alam naman natin 'yan mga kaibigan, 'di ba? Mga Duterte 'yan, panigurado, hindi 'yan papayag. So ano mangyayari? Ito yung magiging action nila mga kaibigan ni Ombudsman Remulla. Well, we will go to court. We will go to the Supreme Court. It is really meant to go to the Supreme Court if they do not obey. And chances are they will not obey. Because it's a collegial body that decides on only on political matters when it comes to decisions like this. So it has to become a justiciable controversy for the court to decide. So if they refuse to do it or it's not enforced, the vote is not gotten, then we will ask the courts about how the hell do we enforce an order from the ombudsman when it's final in the executory, or even when it's not final in the executory, but because it contains a grave offense, you're found guilty of a grave offense. I think that it's our duty to enforce it. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Remulla na in case lang na hindi manalo o kaya naman talagang pagtakpan talaga, proteksyonan ng Senado itong si Villanueva, abay kailangan na talagang magdesisyon dyan ang Supreme Court. Kung ano nga ba yung dapat nilang gawin dyan. Kasi nga, kung ganito lang naman mga kaibigan, isipin ninyo, may desisyon ng ombudsman na guilty ang isang senador. Tapos, pag magpapatupad siya ng dismissal order, poproteksyonan ng Senado? So wala na mangyayari mga kaibigan. Paano na lang kung lahat ng senador o karamihan dyan mga kaibigan, puro korap? O di ba? O di wala rin kwenta yung pagiging ombudsman niya, di ba? Nag-uubos ka lang ng pera ng taong bayan, di ba? Mag-iimbestiga ka, tapos malalaman mo guilty yung verdict. Pagdating sa Senado, inutusan mo, dismissal order para kay ganito, para kay ganyan. Tapos wala lang. Kasi lahat sila magtatakipan. Kaya dapat, kung ganun lang naman, i-abolish na ang Senado. Di ba? Kaya naman mga kaibigan, tama yung sinasabi dito talaga ni Remulla na kailangan na talagang ipatupad yung dismissal order dito kay Villanueva. Kaya naman mga kaibigan, mayroon na naman tayong pagkakataon
na makita itong mga senador natin kung sino nga ba yung kanilang pinoproteksyonan. Sila ba ay para sa interes ng taong bayan o interes ng kanilang mga kasamahan? Di ba? Kung papabor ba sila dito sa dismissal order laban dito kay Villanueva o kaya naman hindi sila pabor. Ang malaking tanong ngayon mga kaibigan, yung pinapakalat ba ni Villanueva na mga dokumento na ombudsman clearance regarding nga sa mga graft cases niya, ay ito po ba yung dismissal order galing sa former ombudsman? Ang sagot mga kaibigan, hindi po. Magkaiba po yan. Ayon po mismo kay Juan Luna Vlog, pwede nyo pong bisitahin yan regarding po sa full context, okay? Ang malinaw po dito, yung ipinapakalat na mga dokumento nitong si Joel Villanueva ay hindi po katulad doon sa dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Yan po yung malinaw dyan. Tulad ng sinasabi nga natin mga kaibigan, wala rin pong explanation itong si Villanueva patungkol dyan. Basta na lang nag-send siya ng Viber message sa media regarding sa mga dokumento na ito, pero wala siya ni kahit anong ipinaliwanag kung para saan ba yung mga dokumento na yan. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.